Bakit nandito ako? Nasaan ho ang perang napanalunan ko? Kinuha niyo ba? Grabe. Bilib na rin ako sa'yo, no? Ganyan na nga ang sitwasyon mo, pera at sugal pa rin ang nasa isip mo. Kailangan kong bumalik sa sugalan. May pera ako rin eh. Siguradong kinuha na ng mga kalaro ko yun. Naalis na ako. Isa sa mahihirap na bisyo na kinakaharap ng mga tao ngayon ay ang pagsusugal. Hindi na ito maiiwasan lalo na't madali ang pera ang makukuha. Pero minsan, may kaakibat din itong epekto sa isang tao sa puntong kayang talikuran ang pamilya para lamang sa pera. Ano kaya ang kahihinatnan ng taong may bisyo? Ano kaya ang naghihintay na kaparusahan para sa isang sugarol na apo? Sa dilim ng gabi, makinig ka na. Mga istorya ni Lola, telang magsisimula na. Sa bawat pulong may misteryo. Ano ba naman yan, Lola? Bakit ba nandito na naman ho kayo? Araw-araw na lang kayong nanunundo rito sa sugalan. Hanggang kailan nyo ba pakikialaman ang buhay ko? 20 anyos na ho ako. Nasa hustong edad na ho ako. Kailangan wala kayong pakialam kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Umalis na nga po kayo rito. Pinapahiya nyo lang ako eh. Apo, nag-aalala lamang ako sa'yo. Hating gabi na pero narito ka pa rin sa sugalan. Hindi ka ba nababahala? Puro lalaki ang mga kasama mo, oh. Ayoko lang na mapahamak ka. Halika na, umuwi na tayo. Ano naman hong pakialam nyo? Kung mapahamak man ako, labas na kayo doon. Hindi nyo na ako kargo kasi kaya ko ho ang sarili ko. Hindi ako nagpapaalaga sa inyo at wala naman kayong pakialam kung ano man ang desisyon ko sa buhay eh. Tsaka yung mga lalaking tinutukoy nyo, mga kalaro ko sila sa sugal. Big time sila, la. Kapag nanalo ako sa kanila, malaking pera ang mauuwi ko. Sinisira nyo naman yung diskarte ko kakapunta nyo rito? Apo, nag-aalala lang ako sa'yo. Magmula umaga, nasa sugalan ka na. Umuuwi ka lang sa bahay para kumain. Hindi ka man lang tumulong sa gawaing bahay. Gabing-gabi na, Apo. Yung mga kasugalan mong lalaki, nag-iinuman pa. Halika na, umuwi na tayo. Mapapahama ka sa ginagawa mong yan. La, tigilan niyo na ako. Kung gusto niyong umuwi, umuwi na kayo. Minamalas ako sa ginagawa niyo eh. Tignan niyo, talo na naman yung baraha ko. Paano ako makakaipon ng pera kung ganitong nauudlot ang swerte ko dahil sa inyo? Kaya nga ako nagsusugal para makaipon ng pera tas makaalis sa bahay niyo. Gusto ko na nga pong bumukod. Kayo talaga ni Tita Gina, mga peste kayo sa buhay ko. Rina, bakit ganyan ka na magsalita? Yan ang natutunan mo sa mga sugarol na yan. Nagiging walang modo ka na. Halika na, umuwi na tayo. Ayoko nga hong umuwi. Ang kulit naman talaga eh. Hindi pwede. Sasama ka sa akin. Ayoko nga ho, Lola. Lola, tantanan niyo na ako. Pinapahiya niyo lang ako rito eh. Aray! Hinila ni Lola Indang si Rina palayo sa sugalan. Kahit anong pagpupumiglas ng dalaga ay hindi siya makawala sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya. Pagdating sa bahay, saka lamang siya binitawan ni Lola Indang. Nakakuyom ang kamao niya dahil sa pagpipigil ng galit. Lola naman, paano ko humababawi yung natalo ko ngayong gabi kung kinakaladkad niyo na ako pauwi ng bahay? Nakakainis naman. Kailangan ko hong bumalik doon. Kailangan kong bumawi. Hindi! Hating gabi na! Magpahinga ka naman, Apo! Tingnan mo nga yung mga mata mo, oh! Nangangalumata na dahil sa puyat! Ano ba nangyayari dito? Nabaling ang tingin ng maglola kay Gina, nakalalabas lang ng silid. Halata sa mukha ni Gina ang inis dahil sa malalakas na sagutan ng maglola. Humarap si Gina kay Rina at agad niya itong dinuro. Hoy Rina, napakawalang modo mo talaga. Wala ka na nga maitulong dito sa bahay, puro sugal pa ang inaatupag mo. Tapos gabing-gabi tinataasan mo pa ng boses si Mama. Anong karapatan mo sigaw-sigawan siya? Lola mo siya!
Wala ka na respeto sa matanda! Ay nako, dumating na naman yung bungangera. Maririndi na naman yung tenga ko sa boses niya. Alam niyo, tita, kung meron mang walang maitutulong dito sa bahay, kayo ho yun. Alam niyo kung bakit? Kasi mas malaki pa ang inaabot kong ambag kay Lola para sa mga gastusin dito sa bahay. Yung sahod niyo na 1 linggo sa trabaho, kinikita ko lang ng 1 araw sa pagsusugal ko. Kung gawaing bahay naman ang issue rito, pareho lang naman tayong hindi gumagawa nun ah. Nagbabayad na nga tayo ng labandera, plansyadora at tagalinis ng bahay eh. Makasumbat naman kayo, akala nyo kayo nagbabayad ng lahat ng yon. Kaya bago nyo ako bungangaan, tignan nyo nga muna yung sarili nyo ha. Ikaw, talagang masama ang tabas ng dila mo. Nagagawa mo akong maliitin, mas marangal ang trabaho ko kaysa sa ginagawa mong pagsusugal. Paano mo nagagawang ipagmalaki sa akin yan, ha? Hindi ka ba nagsasawa sa sugalan na yan, ha? At saka, nakarating sa amin ang ginagawa mong pangungutang sa kung sino-sino. Ipinangalan mo talaga kay mama ang mga inutang mo? Puro na lang problema ang ibinibigay mo sa amin. Kung malaki pala ang kinikita mo sa pagsusugal, bakit hindi mo mabayaran agad ang mga inutang mo? Ha? Yan lang ho kasi ang ambag ni Lola sa buhay ko. Anong sabi mo? Bakit kailangan niya mag-ambag para sa buhay mo? Saka yung pag-aalaga niya sa'yo, hindi ba yun pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalala niya para sa'yo? Pag-alaga sa akin? O pagkontrol sa buhay ko? Hindi ho ambag yun, tita. Tungkulin niya yun kasi siya naman ang dahilan kung ba't maaga akong naulila, di ba? Baka nga kaya lang niya nagawa yun kasi kinakain na siya ng konsensya niya eh. Abat, ang talim talaga ng dila mo ha? Dapat talaga sa'yo tinuturuan na ng leksyon eh. Habang tumatagal, humahaba na talaga sungay mo. Halika rito! Kakalbuhin kitang walang yaka! Aray! Bitawan niyo nga yung buhok ko! Ang sakit! Tama na yan. Gina, bitawan mo yung pamangkin mo. Bakit kasi pinatulan mo pa? Ikaw naman itong mas malawak ang pag-iisip. Bata pa ang pamangkin mo, anak. Huwag mo na siyang saktan. Pakiusap. Tumigil na kayo. Anong bata pa? 20 anyos na siya, ma. Pero kung umasta, daig pa ang bata na hindi nabigyan ng candy. Sugalera na nga, wala pang modo. Saka papalagpasin nyo na lang ba ang ginawa niyang paggamit sa pangalan nyo para makautang sa mga tao? Kanina, halos atakihin na kayo sa puso nang may pumuntang maniningil dito. Tapos ngayon sasabihin nyo sa akin na tumahimik ako? Dapat sa babaeng to, kalbuhin ng magtanda at hindi na lumabas ng bahay. Tama na yan. Tigilan nyo na ang pag-aaway. Nakakahiya sa mga kapitbahay. This oras na ng gabi, Gina. Nang bitawan ni Gina ang pamangkin, inirapan siya ni Rina bago ito pumasok sa kanyang kwarto. Nang makapasok na si Rina sa silid, saka hinarap ni Gina ang kanyang ina. Ma, ano ba? Kailangan ko turuan ng leksyon si Rina. Hindi ko na kayang palagpasin ang pagiging suwail niya. Kaya natututong lumaban ang apo niyo kasi pilit yung kinakampihan. Kung tutuusin, kaya niya magtrabaho ng marangal pero anong ginagawa niya? Mas pinili niya ang magsugal. Natuto na rin siyang magnakaw. Di ho ba ilang beses na niya kayong ninakawan? Nakakatakot hong isipin pero baka isang araw, mas matindi na dyan ang kaya niyang gawin. Hindi niya magagawa yon, Gina. Alam mo namang nagre-rebelde lang siya dahil sa pagkawala ng mga magulang niya. Hindi siya masamang bata. Noon ho, oo. Pero iba na ho si Rina ngayon, ma. Tama na, anak. Ayoko nang pag-usapan nito. Malalim na ang gabi. Matulog ka na, ha? Ako na ang bahalang dumisiplina kay Rina. Alam kong makikinig pa siya sa akin. Didisiplinahin niyo siya? Sinisigaw-sigawan nga lang ho kayo eh. Imposibleng maputol ang mahabang sungay ng apo niyo. Mula ho ngayon, ako na ang didisiplina sa kanya. Ay, nako. Ay. Napabuntong hininga na lamang si Lola Indang sa sinabi ni Gina. Sanay na siya sa ugali ng kanyang anak at apo, pero minsan, hindi pa rin maiwasan ni Lola Indang na masaktan sa tuwing nag-aaway ang mga ito. Magmula nang namatay ang mga magulang ni Rina, nagbago na rin ang pakikitungo nito sa kanya. Nabarkada ito at nalulong sa sugal. Kahit anong pakiusap niyang magbago ang apo ay hindi siya pinapakinggan. Kinaumagahan, maagang nagising si Rina. Palihim siyang pumasok sa kwarto ng kanyang lola at kinuha ang tinatago nitong pera sa kabinet. Nang makuha na niya ang pera ay dumiretso na siya sa kanyang tambayan, ang pasugalan ni Mang Estong. Sa bungad pa lang ay naririnig na niya ang ingay ng mga tao. Agad siyang nakisali sa mga ito.
Hating gabi na nang umuwi siya ng bahay. Masaya ng gabing yon dahil nanalo siya sa sugal. Dumoble ang halaga ng perang kinupit niya sa kanyang lola. Pagkapasok niya ng bahay, naabutan niyang gising pa ang kanyang lola at para bang sinadya siya nitong hintaying makauwi. Ba't gising pa ho kayo? Apo, kinuha mo ba yung perang itinago ko sa kabinet? Pambili ko kasi yun ng gamot. Opo Lola. Pinampuhunan ko lang ho kanina. Huwag na po kayong magalit. Ibabalik ko naman eh. O ito, nanalo po ako kanina eh. Kaya dumoble na yung pera nyo. Ano? Kinuha mo at hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Sa susunod, magsasabi ka. Hindi naman kita pagdadamutan eh. Tulog pa ho kasi kayo kanina. Hindi ko na kayo inistorbo. Nabalik ko na ang pera nyo. Kaya huwag nyo na akong sermonan. Matulog na po kayo. Matutulog na rin ako. Tsaka, teka nga pala. Para saan ba yung gamot na bibili nyo? May sakit ba kayo? Malala na ho ba? Mamamatay na ho ba kayo? Ano ka ba namang bata ka? Alam mo namang may mga maintenance na akong gamot, hindi ba? Mabuti at umuwi ka na. Kinuhanan mo na naman ng pera si Mama. Pasensya na po, tita. Nanalo naman ako eh, kaya nabalik ko agad sa kanya yung pera niya. Kung nagagalit kayo kasi si Lola ang kinukuhanan ko ng pera, di sa susunod kayo na lang ang magbigay. Tutal, may marangal naman kayong trabaho, di ba? Ikaw! Gina, hayaan mo na anak. Naibalik na nga niya ang pera sa akin. Hindi ma, dapat pinagsasabihan ng walang modong yan. Ganyan ang natutunan niya sa bad influence niyang mga kaibigan. O ngayon naman, idadamay niyo yung mga kaibigan ko. Alam niyo tita, sa susunod, huwag na lang kayong makialam sa akin. Mabuti pa nga yung mga kaibigan ko eh. Sinusuportahan nila yung pagsusugal ko kaya kumikita ako ng malaki. Minsan, pinapautang pa nila ako. Kayo, wala naman kayong ambag sa buhay ko eh. Ay, meron po pala. Yung laway nyo. Nagtatalsikan ho kasi tuwing nagbubunga nga kayo eh. Nang sumunod na araw, umalis si Rina at pumunta sa kaibigan niyang si Jonas. Sakto at naroon ang barkada nila. Naglalaro na ng bilyar ang mga ito nang dumating siya. Inaya siyang maglaro at may pustahan yun. Kaagad siyang pumayag dahil hilig niya talaga ang larong bilyar. Samantalang sa bahay nila ay hindi mapakali si Lola Indang sa pag-aalala sa kanya. Nagpa siya ang matanda na sunduin si Rina matapos niyang malaman mula sa ibang kaibigan ng apo kung saan ito nagpunta. Anong ginagawa niyo rito? Pati ba naman ikaw susunduin mo rin ako? Nandito lang naman ako kila Jonas eh. Nakakahiya sa mga kaibigan ko. Nasa gitna ako ng paglalaro nananalo pa naman ako. Pero ngayong nandito kayo, tsak mamalasin na naman ako. Nag-aalala kasi ako sa iyo, apo. Umuwi na tayo. Kapag ginabi ka rito, tiyak na sesermonan ka na naman ng tita Gina mo. Hayaan niyo ho siya, libangan na ho niya ang manermon. Sige na, umalis na ho kayo. Apo, kailan ka ba titigil sa pagsusugal? Inubos mo na naman ba ang pera mo? Una sa lahat, sakaling matalo ako ngayon, hindi nyo naman po yun pera. Mula po to sa naipon ko sa mga naging panalo ko dati. Pangalawa, wala na po kayong pakialam kung magsusugal ako magdamag. Ito lang naman yung paraan para magkapera ako agad ng malaki eh. Tsaka makaalis sa puder nyo. Umalis na ho kayo hindi pa ako uuwi. Hindi, sabay na tayong uuwi. Ay nako, naman. Kayo ho talaga ang malas. Kita nyo, natalo na ako. Kakainis. Tuwing sinusundo nyo ako, lagi na lang akong natatalo. Buwisi talaga. Umalis na ho kayo. Alis na. Ay, teka pakibayaran pala yung inutang ko kay Aling Telma Nakasalubong ko kanina sinisingil ho ako. Hindi naman sa akin nakapangalan yun Sa inyo nakapangalan yun, kaya bayaran nyo na lang ho. Wala akong dalang pera, apo. Ano ba yan? Wala naman palang silbi. Basta. Bahala na ho kayo magdahilan kay Aling Telma. Walang nagawa ang matanda kundi umalis na lang dahil pinagtutulakan na siya ng kanyang apo. Buong gabing nagsugal si Rina. Pagkatapos sa bilyaran ay pumunta naman siya sa bahay ni Aling Pasing dahil gabi-gabing may bingguhan doon. Hindi siya tumigil hanggat hindi siya nanalo. Kinabukasan, umuwi siya ng bahay para maligo at pagkatapos ay muling bumalik sa bingguhan. Pagdating ng gabi, sermon na naman ang hinarap niya mula sa kanyang tiyahin.
Hindi na niya ito pinapakinggan dahil paulit-ulit lang naman ang sinasabi nito. Kaya pasok sa kabilang tenga at labas naman sa kabila ang ginagawa niya dahil pagod na rin siyang makipagsagutan. Isang araw, niyaya siya ng barkada na pumunta sa sabungan para pumusta dahil tiyak daw na mananalo ang manok ng dating kampyon. Naghanap ng pera si Rina sa kwarto ng lola niya pero wala siyang nakita. Dahil sa inis, ikinalat niya ang mga gamit ng kanyang lola. Nawala rin sa ayos ang mga gamit sa sala at kusina. Maya-maya ay naunang umuwi ang kanyang tiyahin na mula sa trabaho. Anong kalat ito, babaeng sugalera? Hindi ka man lang nagligpit? Bakit ganito kagulo ang bahay? Naghanap nga ho kasi ako ng pera, kaya lang wala naman akong napala eh. Napagod pa ako sa paghahanap. Nasayang lang yung lakas ko. At total, nandito na rin naman kayo. Pahingi nga ng pera. Anong sabi mo? Sabi ko ho, pengi ng pera. Hindi niyo ba ako naririnig, tita? Wala ka nang mahuhututan ng pera kaya humihingi ka na sa akin. Rina, tandaan mo to ha. Yang pagsusugal mo, hindi habang buhay panalo ka dyan. Magtrabaho ka ng maayos kung gusto mo talaga magkaroon ng malinis na pera. Saka, bakit hindi ka manghingi sa mga kaibigan mo? Tutale sila naman ang naguudyok sa'yo magsugal, di ba? Ayaw nang magbigay, naninermon pa. Tapos na ho ba kayo? Ano? Tapos na ho ba kayo sa paninermon? Kasi kung tapos na, bigyan nyo na ho ako ng pera. Tsaka huwag nyo na idamay sa sermon yung mga kaibigan ko. Binibigyan naman talaga nila ako ng pera eh. Pero ngayon, kailangan ko ng mas malaking halaga. Walang iya ka talaga! Hindi mo ba narinig ang mga sinasabi ko? Rina, matanda ka na. Oras na siguro para wag kang umasa sa sugal at matuto kang magbanat ng buto. Dapat maranasan mong kumita ng pera nang hindi galing sa sugal. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nasira ang buhay dahil sa sugal? Ayoko mangyari yun sa'yo. Alam nyo, tita, hindi ko naman kailangan ng pangaral nyo ngayon eh. Ang kailangan ko, pera. Kaya kung wala naman kayong mabibigay, huwag nyo na hong sayangin ang oras ko. Makaalis na nga lang. Nakakarindi talagang bunganga eh. Umalis si Rina sa bahay at naglakad-lakad sa kalsada habang palingalinga sa paligid. Naghahanap siya ng taong pwede niyang mautangan. Natigilan sa paglalakad si Rina nang makita ang lola niya. Kabababa lamang nito sa tricycle. Nakita agad ni Rina ang perang inilabas mula sa wallet ng matanda, kaya lumapit siya at inagaw ang wallet. Apo, anong ginagawa mo? Akin na yung wallet ko! Teka lang ho, kukuha lang ho ako ng pera. Grabe kayo la, may 10,000 kayo sa wallet. Akin na to ha. Nung nakaraan, naalala kong nanalo ako sa sugal. Ang ginamit kong pera galing sa wallet nyo na to. Naku, swerte ho talaga yung wallet nyo. Siguradong mananalo ako ngayon sa sabong. Ito na ho yung wallet nyo. Salamat sa pagpapahiram ng pera ha. Babalik ko rin to la, bibigyan pa kita ng balato. Apo, Rina, huwag mong kunin yan. Kaka-release ko lang sa loan ko ngayon. Pambili ko yan ng gamot at gastusin natin sa bahay. La, malusog naman ho kayo eh. Hindi mo pa kailangan ng gamot. Pero ako ho, kailangan ko ng pera ngayon. Alis na ako, sige na. Pupunta na ako sa sabungan. Sinubukan pang bawiin ni Lola Indang ang pera kay Rina, pero sadyang matigas ang ulo ng dalaga dahil ipinahiya pa nito ang kanyang lola sa kalsada bago tuluyang makaalis. Dumiretso si Rina sa sabungan kung saan naghihintay ang mga kaibigan niya. May mga oras na nananalo siya sa pusta pero kadalasan ay talo. Sa perang nakuha niya, 3,000 na lang ang natira at 1,000 naman ang naipanalo niya. Pag-uwi ni Rina sa kanilang bahay ay hindi na siya nagulat nang makita ang kanyang lola at ang kanyang tiyahin na naghihintay na naman sa kanya sa sala. Mabuti naman at umuwi na tong sugarol mong apo, ma. Magandang gabi, Rina. Ano, nanalo ka ba sa pustahan? Nasaan ang pera ng lola mo? Ibalik mo sa kanya! Gina, hinaan mo lang ang boses mo. Madadaan naman ito sa magandang usapan eh. Apo, nasaan ang pera? Ibalik mo na sa akin. 3,000 na lang ho ang natira pero pambinggo ko pa to bukas eh. Ang galing mo talaga, Rina. Ikaw na ang nagbabudget ng pera dito sa bahay. Mabuti sana kung tama ang ginagawa mong paggasta pero sa sugal lang naman na uuwi. Hanggang kailan ka ganyan? Ha, Rina?
Pwede ho ba, tita? Wala akong panahon ngayon para makipagsagutan sa inyo. Pagod ako. Naiinis ako kasi natalo ako sa pusta sa sabong. Hindi ko ho kailangan ng sermon nyo ngayon. Tsaka, hindi naman naninermon si Lola, oh. Kayo naman, ang lakas nyong magreklamo. Kung wala na kayong panggastos dito sa bahay at wala na ring gamot si Lola, edi mangutang ho kayo. Problem solved. Marami naman kayong kakilala na mauutangan, di ba? Apo, baon na tayo sa utang dahil sa kagagawan mo. Hindi ko na alam kung saan kukuha ng pera. Pwes, hindi ko na ho problema yun. Sa akin ba nakapangalan ng mga utang na yon? Hindi naman ah. Kaya labas na ako dyan. Kaya pwede ho ba, huwag nyo na muna akong istorbohin ngayon at nanlalambot ako. Palitan nyo na nga ho yung wallet nyo, La. Mukhang malas na yan eh. O baka naman masama ang loob nyo kanina nang kunin ko yung pera. Kaya siguro hindi ako nananalo eh, no? Kasalanan nyo talaga lahat eh. Kung ipinagdasal nyo na manalo ako, marami sana tayong pera ngayon. Bakit mo ba ginagawa ito, Apo? Ano bang kasalanan ko? Ginawa ko na ang lahat para mapaayos ang buhay mo pero ang tigas ng ulo mo. Anong kasalanan nyo? Marami ho. Akala nyo ba nakakalimutan ko na yung mga panahon na sinasabihan yung masama ang ugali ng papa ko, ha? Pinalayas nyo siya rito sa bahay kaya sumunod si mama at pareho silang nabangga ng truck. Dahil sa inyo yon, Lola. Nawalan ako ng magulang dahil sa inyo. At ngayon na naghahanap ako ng pera para makaalis na sa pesting bahay na to, pinipigilan nyo ko. Ayaw nyo sa magulang ko kaya ayaw nyo rin sa akin. Kaya hindi ko rin kayo magugustuhan kahit kailan. Wala kang alam, Rina! Sinasaktan ng tatay mo ang kapatid ko. Kaya anong oras na pinalayas ng lola mo ang tatay mo, yun yung oras na nahuli niyang binubugbog ang nanay mo. Hindi naman namin alam na susunod tong nanay mo sa tatay mo eh. Walang kwenta ang dahilan mo para maging sugarol, Rina. Hindi lahat ng bagay ay nakukuha ng madalian. Kung ang pag-alis lang pala rito ang dahilan mo kaya ka nagsusugal, dapat humingi ka na lang ng pera sa akin. Bibigyan naman kita eh. Tutal, matigas na ang buto mo. Magagawa mo ng buhayin ng sarili mo. Bibigyan? Akala mo naman napakalaki ng sahod. Wala namang makakapagpabago sa akin eh. Yayaman ako sa pagsusugal. Ipapakita ko yan sa inyo. Mabilis na pumasok si Rina sa kanyang silid nang mapansin niyang palapit sa kanya ang tiyahin para saktan na naman siya. Malakas ang kumpiyansa ni Rina na sa pagsusugal siya kikita ng malaking pera. Sa dami ng mga kakilala niyang nakakapagpundar ng ari-arian dahil sa pagsusugal, kaya siya naeengganyo at umaasa na yayaman din. Umuuwi naman siyang may perang napanalunan at iniipon niya ang kalahati nito, habang ang kalahati ay ginagamit niyang pampuhunan ulit sa sugal kinabukasan. Isang araw, pagkagising ni Rina, agad na siyang naghanda para pumunta sa sugalan. May nabalitaan siyang dumayo roon at mapera ito. Kaya balak niyang makipaglaro dito kaso kulang ang pera niya kaya naghanap siya ng pera sa kwarto ng kanyang tiyahin. Nang walang mahanap ay pumunta siya ng kusina. Nakita niya roon si Lola Indang na nagbibilang ng pera. Nasa 10,000 piso ang hawak na pera ng matanda. Napangiti si Rina nang makita ito dahil alam niyang yon ang iniabot ng kanyang tita Gina para sa budget sa bahay sa loob ng 1 buwan. La, magandang umaga ho. Oh, Apo, magandang umaga. Parang masaya ka yata ngayon ah. Mamamalengke ho ba kayo, La? Samahan na kita. Sigurado ka? Si Lola naman. Oo naman. Gusto ko ngang mag-sorry sa inyo sa mga sinabi ko nitong mga nakaraang araw eh. Totoo ba ito? Nagbabagong buhay ka na ba, Apo? Opo naman. Ano, tara na? Mamalengke na ho tayo. Siya nga ho pala, La. Ako na yung maghahawak ng pera at baka mawala nyo pa. Ha? Ano ka ba? Hindi naman ako ganong katanda para mawala ang pera. Hindi pa ako nag-uulyanin, Apo. Hindi ko naman ho sinabi na nag-uulyanin na kayo, pero minsan nalilimutan nyo kung saan kayo naglalagay ng pera. Tapos naiiwan nyo pa yung wallet. Baka mamaya kung saan nyo pa maipatong pagdating sa palengke. Sa dami ng masasamang loob ngayon, hindi na yan mababalik sa inyo. Sige. Alam mo naman sa palengke, Le, maraming snatcher doon. Paano kung kayo ang biktimahin? Akin na ho, wag na kayong magdalawang isip. Hindi ko na ho kayo lolokohin. Nagbabagong buhay na nga ako, di ba? Wala na ho ba talaga kayong tiwala sa akin? Hindi naman sa ganon, Apo. May tiwala naman ako sa'yo. Ay sige,
Heto, ayokong pag-isipan ka ng masama. Ang gusto ko talaga ay magbagong buhay ka. Masaya ako at napag-isip-isip mo nang baguhin ang takbo ng buhay mo. Pagkatapos ng usapan ay pumunta sila sa palengke. Tuwing ikalawang linggo kung sila ay mamalengke kaya marami-rami ang kailangan nilang bilhin. Namili rin sila ng gamot na pang-maintenance ng matanda. 5,000 rin ang nabawas sa pera. Tanghali na nang makauwi sila. Tumanggi na siya sa pagyaya ng kanyang lola na kumain ng pananghalian. Nagmamadali siyang pumunta sa sugalan, dala ang natitirang pera. Gabi na nang makauwi siya sa bahay. Masaya siya dahil nanalo siya ng 10,000, pero nawala ang ngiti niya nang makita ang galit na mukha ng kanyang tiyahin. Walang iya ka! Magnanakaw ka talaga! Nasaan na sukli sa perang ibinigay ko sa lola mo? Nasaan na? Aray ko! Ganyan na ba talaga yung bagong paraan ng pagtatanong ngayon? Pasigaw at may kasamang pananakit? Ito, ang sukli sa pamamalengke kanina. Ito naman yung 1,000. Balato ko na sa inyo. Ginamit ko lang naman puhunan ng pera. Galit na galit na. Nanalo ako ngayon kaya hindi nawala yung pera nyo. Damot nyo naman parang hindi ka dugo. Wow, Rina! Dapat ko ba ikatuwa na nanalo ka ngayon? Kung natalo ka, wala na tayong kakainin hanggang sa katapusan. Ang ibinigay ko sa lola mo ay pang 1 buwan ng budget dito sa bahay. Nagawa mo pa talagang lokohin si mama para makuha ang pera niya? Napakawalang kwenta mo talaga! Gina, tama na. Rina, apo, sinamahan mo lang ba akong mamalengke para makuha ang pera? Ano ba naman hong tanungan yan, Lola? Pagod na nga ako tapos ganito pa yung maaabutan ko? Pwes, para sagutin ho ang tanong nyo, opo, sinamahan ko lang kayo kanina para sa pera. Hindi ko na kaya, Toma. Grabe na ho ang pagiging sugarol ng apo nyo. Sa sobrang bait nyo sa kanya, tingnan nyo ang ginawa niya. Niloloko na niya kayo eh. Nagbabait-baitan para sa pera kasi wala na siya makuhang pera sa bulsa niya. Tapos ipinagtatanggol niyo pa siya kanina sa akin kasi ang sabi niyo, nagbabagong buhay na. Yan ho ba nagbabagong buhay? Huwag na ho kayo magpapauto sa kanya, ha? Rina, ilang pangaral pa ba ang kailangan sabihin sa'yo para tumino ka? Di ko naman ho kailangan ng pangaral nyo, tita eh. Ang kailangan ko dito, pera at yaman para makalayas na ako sa pamamahay na to. Apo, hindi solusyon ang paglalayas. Ayaw namin na mapahama ka. Pero sa ginagawa mo, ay sobra-sobra na ito. Huwag nyo nga akong pangaralan ngayon. Aalis na ako, total may naipon na akong pera kahit papano. Iniwan niya ang dalawa at tinungo na niya ang sariling silid. Pero sinundan siya ng kanyang lola. Kinausap siya nito. Nagmakaawa para wag lang ituloy ang pag-alis ng bahay. Kahit gustong-gusto na niyang umalis, hindi niya magawa dahil mas gusto niyang makitang nahihirapan ng kanyang lola sa tuwing sumasama ang loob nito sa kanya. Para kay Rina, ang pagpapahirap na ibinibigay niya sa kanyang lola at tiyahin ay paghihiganti niya sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Lumipas ang ilang buwan, ganun pa rin ang nangyayari sa buhay ni Rina. Aalis siya para magsugal at umuuwi para salubungin ang sermon ng kanyang tiyahin o kaya naman ay ang pangaral ng kanyang lola. Bilang pambawi sa mga ginagawa nila sa kanya, nangungutang siya sa mga kapitbahay at sinasabi niya na pinapautang nila yon. Lahat ng nakukuhang pera ay inuubos niya sa pagsusugal. Hanggang isang araw, nakaramdam siya ng pananakit ng tiyan. Pero binabaliwala niya lang dahil iniisip na baka dahil lang hindi siya natunawan ng kinain. Kahit masama na ang pakiramdam, nagsusugal pa rin siya dahil nakasanayan na. Hinahanap na ito ng kanyang katawan. Dahil nalulung na siya sa pagsusugal, umiinit na ang kanyang ulo kapag walang perang magagamit. Naubos na rin ang kanyang inipon kaya nagawa niyang ipusta ang kanilang bahay. Nang malaman yon ng kanyang tiyahin, sinugod siya nito sa sugalan. Alam mo, matagal na ako nagtitimpi sa'yo, Rina. Sa ating tatlo, ikaw ang peste sa buhay namin. Walang yaka talaga. Magmula nang mamatay ang mga magulang mo, naging suwail ka na. Naging sugarol ka pa. Dapat matagal ka na naming pinalayas ni Mama eh. Pero hindi naman namin magawa kasi kahit paano, kadugo ka namin. Mahal ka namin. Mahal ka ng lola mo.
Pero ganito pa ang igaganti mo? Ano bang ginagawa nyo rito? Dati si Lola lang yung nanunundo sa akin sa sugalan, ngayon pati ikaw na rin, tita. Dalawa na kayong sumusugod dito. Ano bang pinagpuputok ng butsi nyo, ha? Alam mo ba na munti ka na tayong palayasin sa bahay natin dahil pinusta mo pala ang bahay? Walang yaka talaga? Tarantada ka? Saan mo balak patirahin ang lola mo? Sa kalsada? Ha? Bakit mo nagawang ipusta ang bahay? Wala akong choice eh. Naubos na yung pera ko, kaya pinusta ko na lang yung bahay. Mababawi ko rin naman yun kapag nanalo ako eh. Manalo? Mas madami pa nga ang talo mo kaysa panalo. Ginagawa mo kaming puppet sa buhay mo na gusto mo lang kontrolin. Paano kung hindi ako dumating kanina? Di makikita ko na lang si mama na nasa labas na. Kasi pinalayas na sa bahay niya dahil sa walang kwenta at sugarol niyang apo. Wala kang utang na loob! Bakit pa ho kayo nag-ieskandalo rito? Nabayaran nyo na pala. Kung wala na kayong sasabihin pa, umalis na kayo. Tsaka babalik na ako sa loob. Naglalaro pa ako eh. Storbo na naman kayo. Apo, hindi ka ba hihingi ng tawad man lang dahil sa ginawa mo? Bakit ho ako hihingi ng tawad? Hindi ko naman pinagsisihan na ipinusta ko yung bahay nyo. Bulok na rin naman yun eh. Tsaka naresolbahan na ho, di ba? Ano pa yung pinaghihimutok nyo dyan? Hindi lang yun tungkol sa bahay. Tungkol din ito sa'yo. Masyado ka nang lulong sa sugal at At napabayaan mo na ang sarili mo. At ang sama na ng ugali mo, etc., etc. Alam ko na ho yan eh, paulit-ulit na lang kayo. Sige na ho, malis na kayo rito. Bumalik na kayo sa bulok niyong bahay. papasok na sana ulit si Rina sa loob ng pasugalan pero hinila siya ni Gina sa kanyang buhok. Sa labas mismo ng pasugalan ay nagsabunutan sila. Muntik nang atakihin sa puso si Lola Indang kaya tumigil sila sa pag-aaway. Darating ang araw na magbabayad ka! Darating ang araw na maghihirap ka at lahat ng ginawa mong kagagahan ay babalik sa'yo! Tandaan mo yan, Rina! Magsusumpa ho ba yan? Di sana magkatotoo nang maging masaya na kayo. Baka nga ho matagal nyo nang inaasam ang kamatayan ko para mawala na ang sakit nyo sa ulo eh. Sana nga, Rina! Sana nga sumunod ka na lang din sa mga magulang mo! Kung ganyan din lang katindi ang problemang binibigay mo sa amin ng lola mo! Anak, huwag mong sabihin yan. Baka marinig ka ng demonyo at magkatotoo ang hiling mo. Pamangkin mo pa rin siya. Hindi mo yan dapat binabanggit. Di magkampi-kampi kayo ng mga demonyong kasama nyo. Sasaktan pa sana ni Gina ang pamangkin pero nagmakaawa na si Lola Indang na wag itong patulan. Inalalayan na ni Gina ang kanyang ina paalis sa sugalan habang naiwan naman si Rina na nagpipigil ng galit sa kanyang tiyahin. Magmula noon, hindi na sila nagpapansinan kapag nasa bahay. Wala namang pakialam doon si Rina, lalo na't meron siyang iniinda. Pabalik-balik na ang pananakit ng kanyang tiyan, pero kahit ganon, hindi pa rin siya tumitigil sa pagsusugal. Naniniwala siya na normal na sakit ng tiyan lang yon at hindi naman lalala. Isang gabi, nagising siya sa sobrang pananakit ng tiyan. Agad siyang pumunta sa banyo pero puro hangin lamang ang kanyang inilalabas. Inis siyang pumunta sa kusina para uminom ng tubig at naabutan niya ron ang kanyang tiyahin na nagbibilang ng pera. Itinago agad ni Gina ang pera, saka binalingan ng tingin ang pamangkin. Mukhang maputla ka ata ngayon ah. May sakit ka ba? Mukhang mapera ka ngayon ah. Pahingi nga. Bakit? Naubos na ba mga perang ninakaw mo sa amin ng lola mo? Akala mo ba hindi ko alam, Rina? Alam ko na ninanakawan mo kami. Minsan na kitang nahuli at balak nga kitang bugbugin eh. Kaso pinigilan ako ng lola mo. Nakita mo na kung gaano ka kamahal ng lola mo? Kahit masama na ang ginagawa mo, ayos lang sa kanya. Hindi ko ho kailangan ng pagmamahal niya. Kaya kong mabuhay ng mag-isa. Kaya mo naman pala eh. Bakit nangunguha ka ng pera ng iba? Huwag ho kayong mag-alala. Kapag yumaman ako, isasampal ko ho sa pagbumuka niyo ang perang meron ako. Nararamdaman ko na. Malapit na akong yumaman. Ako rin. Nararamdaman ko na rin, Rina. Malapit na ang karma mo. Hindi na pinansin ni Rina ang sinabi ng tiyahin niya. Uminom na lang siya ng tubig at saka iniwan ito sa kusina. Buong akala niya ay mawawala ang sakit ng tiyan niya pero palala lang ng palala ito. Noong una,
Pagdudumi at kirot lang ang nararamdaman niya, pero nang tumagal ay parang may sumasaksak na sa kanyang bituka. Nagpatingin naman siya sa doktor pero ayon sa kanila, simpleng pananakit lang ito ng tiyan at madadala sa gamot. Pero kahit anong inom niya ng gamot ay hindi pa rin nawawala ang sakit ng kanyang tiyan. Napapansin na rin ng mga kaibigan niya ang pagbabago sa kanyang itsura, pero sinasabi niya lang na dahil yon sa kakulangan sa tulog at pagkain. Apo, ayos ka lang ba? Nangingitim na ang ilalim ng mata mo at... Ma, kauuwi lang ho ng apo nyo galing sa sugalan. Hindi ka pa nasanay sa itsura niya? Laging puyat at tingnan nyo ang katawan. Pumapayat lalo. Kinakarma na yata. Ano ka ba naman, Gina? Bakit ka ba ganyan sa pamangkin mo? Apo, kumain ka na muna rito. Halika na. Hindi na ako kailangan, busog pa ako. Magpapahinga na lang ho ako. Huwag ka na munang pumunta sa sugalan, ha? Magpahinga ka muna, Apo. Ayusin mo muna ang sarili mo. La, pagod ho ako. Walang kinalaman ng sugal sa nararamdaman ko. Pahinga lang kailangan nito. Apo. Ma, hayaan nyo na ho siya. Buhay niya naman yan eh. Dumiretso na si Rina sa kwarto para matulog, pero ilang oras na ang nakalipas, nagising siya dahil sa masamang panaginip. May mga nakapalibot daw sa kanyang insekto at kinakagat ang bawat parte ng kanyang katawan. Bukod pa ron, may mga uod at linta sa kanyang tiyan na sumisipsip ng dugo. Hindi na siya nakakatulog dahil doon kaya ginagawa na lang niyang pampaantok ang pagtutong its. Pero habang tumatagal, palala lamang ng palala ang sitwasyon niya. Umabot pa sa punto na habang nagsusugal siya ay nahimatay siya at nagising na lang na nakahiga na sa kanyang kama. Hoy, sugarol kong pamangkin. Anong nangyayari sa'yo? Bigla ka na lang daw hinimatay sa sugalan, sabi ng mga nagdala sa'yo rito sa bahay. Akala ko ba kaya mo ang sarili mo? Pero tingnan mo ang nangyayari sa'yo. Nanghihina ka na at hindi na kita makilala sa sobrang pagkapayat mo. Apo, kumusta na ang nararamdaman mo? May dinaramdam ka ba? Bakit nandito ako? Nasaan ho ang perang napanalunan ko? Kinuha niyo ba? Grabe. Bilib na rin ako sa'yo, no? Ganyan ang sitwasyon mo. Pera at sugal pa rin ang nasa isip mo. Kailangan kong bumalik sa sugalan. May pera ako dun eh. Siguradong kinuha na yun ng mga kalaro ko. Alis na ako, sige na. Apo, pakiusap. Magpahinga ka na muna. Itigil mo na muna ang pagsusugal mo. Nagkakasakit ka na, oh. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Saka, hindi pa pumasok sa isip mo na dahil sa bisyo mo kaya ka nagkakaganyan. Apo, kahit ngayon lang, makinig ka naman sa akin. Mas nakakaawa ho ang sarili ko kung mananatili ako rito. Kailangan ko ng pera. Kailangan kong magsugal. Kaya hayaan nyo na ako. Tumabi na kayo. Nagkatinginan na lamang sina Lola Indang at Gina nang tumayo si Rina at lumabas ng silid nito. Pambihirang apo mo yan, ma. Wala na yatang natirang katinoan sa utak. Puro sugal na lang ang iniisip. Ang apo ko, nakakaawa siya. Ay, nakakaawa naman talaga siya. Palibasa ho kasi kinukonsinti nyo rin eh. Kampi ka lagi sa kanya. Mabuti na yung nararamdaman niya para kahit papano maramdaman niyang kinakarma na siya. Tumalikod na si Gina sa kanyang ina para na rin maiwasan niyang masagot ito. 2 linggo ang lumipas, lalong bumagsak ang timbang ni Rina. May sapat na ipon na rin siya kaya naisipan niyang tumigil muna sa pagsusugal para makapagpahinga ng maayos. Nagpatingin ulit siya sa doktor at kagaya ng unang sinabi sa kanya, simpleng pahinga lang daw ang kailangan niya dahil wala siyang sakit. Pagod at stress lang ang nangyayari sa kanya. Nagpapahinga lang siya sa bahay pero kadalasan ay hindi niya napipigilan ang sarili na manood sa sugalan. Minsan ay pumupusta pa rin sa bingo. Tuwing madaling araw naman, lagi niyang nararamdaman na may sumasakit sa kanya. Kapag iminulat niya ang kanyang mga mata, wala naman siyang makitang tao. Isang gabi, nagising siyang nanginginig sa takot. Tumambad sa kanya si Lola Indang na nag-aalala habang nakatitig sa kanya.
Ang kanyang lola ang gumising sa kanya matapos siyang marinig na umuungol dahil binabangungot siya. Ayos ka lang ba, Apo? Binabangungot ka kanina. Ayos lang ho ako, La. Anong ginagawa niyo rito sa kwarto ko? Umalis na lang ho kayo. Apo, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Gusto ko lang iparamdam sa'yo na kahit nakaranas ka ng ganyan, nandito pa rin ako. Handa akong maging sandalan mo, Rina. Hindi ko ho kailangan ng sandalan. Ang kailangan ko, pera. Pera! Kaya ka nagsusugal ako, di ba? Hindi pa pumasok sa isip mo na baka dahil sa pagiging sugarol mo kaya ka nagkakaganyan. Apo, oras na siguro para magbago ka. Nakita ko ang perang naipon mo. Sapat na yon para makapagbagong buhay ka na. Para tumigil ka na sa pagsusugal. Itigil mo na ang bisyo mo, Apo. Nagkakasakit ka na dahil dyan. La, kung sisermonan niyo lang ho ako ngayon, please, ayoko munang marinig. Sawang-sawa na ho ako sa pangaral niyo ni Tita Gina eh. Ayoko na ho, pwede ba? At kung karma man to kagaya ng laging sinasabi ni Tita, wala akong pakialam. Hindi ko naman ikamamatay ang karma, no? Gagaling din ho ako. Hindi ka ba natatakot, Apo? Lulong ka na sa sugal at mahirap nang makabangon dyan. Hindi ho. Matatakot lang ako kapag nawala na ako ng pangsugal. Kaya lumabas na ho kayo ng kwarto ko, pwede? Gusto ko hong magpahinga eh. Lumabas na lang si Lola Indang sa kwarto at naiwan si Rina na napatingin sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Teka, anong nangyayari sa akin? Bakit parang may sumasakal sa akin tuwing gabi? Tsaka bakit nagkakasugat ako sa katawan na parang kalmot ng kung anong hayop? Bakit ba ako binabangungot? Imposible naman na dahil sa puyat to ah. Tsaka kung karma man to, bakit? Gumagawa lang naman ako ng mga paraan para magkapera ako eh. Tsaka siguro saglit lang to. Tama, gagaling din ako. Kahit may nararamdaman, sinubukan ni Rina na umarte ng normal. Sa bawat araw na lumilipas, hindi na lang pagpapayaman ang nasa isip niya. Gusto na rin niyang gumaling para makapagsugal na ulit at madagdagan pa ang naipon niyang pera. Sa nagdaang mga araw, palala ng palala ang nangyayari sa kanya. Kahit anong inom niya ng gamot ay hindi pa rin nababawasan ang sakit ng tiyan na nararamdaman niya. May araw pa na sumusuka na siya kaya hindi na rin siya makakain ng maayos. Isang araw, habang nasa kusina sila at kumakain, muli na namang napuna ng lola niya ang kanyang itsura. Apo, kumusta ka? Nitong mga nakaraang araw, lagi kang sumusuka. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Gusto mo, samahan kita. Pagod lang ho ito. Pagod pero butot balat ka na? Ang sabihin mo, kinakarma ka na. Ibang-iba na ang itsura mo ngayon, oh. Huwag mo sabihin na bukod sa pagsusugal may ginagawa kang kakaiba, ha? Gumagamit ka ba ng bawal na gamot? Tita, hindi naman ho ako ganyan. Kahit kailan naman hindi naman pumasok sa isip ko na gumamit yan, no? Pagod lang po ako at baka dahil na rin sa hindi ko pagkain ng maayos kaya nagkakaganito. Sigurado ka ba? Nag-aalala na ako sa'yo. Tigilan mo na kasi ang pagsusugal. Gagaling din ho ako. Kailangan kong gumaling kasi gusto ko nang makapagsugal ulit. Pambihira. Hindi ka pa nga gumagaling Sugal na agad ang nasa isip mo. Hay nako, Rina. Hindi pa ho kasi sapat ang pera ko Para saan pa ba ang perang iniipon mo, Rina? Kung tungkol na naman ito sa plano mong bumukod, hindi ako makakapayag. Ngayon pa nga lang nagkakaganyan ka na. Ano na lang ang mangyayari sa'yo kapag wala ka sa poder namin? Magbagong buhay ka na, Apo. Pakiusap, para din naman sa'yo ang kahilingan kong ito. Hindi nyo na ho ako mapipilit, La. Ganito na ako Kung ayaw nyo akong tanggapin, edi wag. Tapos ang usapan. Umiwas ng tingin si Rina at itinuon na lang ang atensyon sa pagkain. Pero nang tumingin siya kay Gina ay nahuli niya itong nakatingin sa kanya. Bakit naman ho kayo ganyan makatingin, tita? Napapaisip lang ako sa nangyayari sa'yo. Hindi kaya dahil na talaga yan sa pagsusugal mo? Paulit-ulit na lang ho kayo ni Lola Hindi nga ho ito dahil sa pagsusugal. Sa bagay, baka nga siguro kinakarma ka na dahil napapabayaan mo na ang sarili mo.
Yan na siguro ang paraan ng paniningil sa'yo. Gina, huwag ka na magsalita ng kung ano-ano. Rina, pagkatapos mong kumain, magpahinga ka na ha. Hindi na ho, aalis na lang ako rito. Ay, saan ka pupunta? Sa bahay ni Jessa. Doon, makakapagpahinga ako at kahit papano makakanood ako ng paglalaro nila ng bingo. Salamat sa pagkain. Sige na, mauna na ako. Dire-diretsong lumabas ng bahay si Rina at tumuloy sa bahay ng kaibigang si Jessa. Naabutan niya ang mga kaibigang sina Ella at Jake na naglalaro ng bingo kasama si Jessa. Dahil wala siyang ganang maglaro, nanood na lang siya. Tinanong siya ng mga ito kung ano na ang nangyayari sa buhay niya at bakit nangangayayat siya. Ikinuwento ni Rina sa mga kaibigan ang nangyari sa kanya sa mga nakalipas na araw. Ayon kay Jessa, hindi na raw simpleng sakit ang nararamdaman niya, kundi isang barang. Nagulat si Rina sa narinig mula kay Jessa, kaya napaisip na rin siya. Sumpa? Barang? Kulang? Kung yun nga ang nangyayari sa akin, sino naman ang gagawa nun? Teka, si Tita Gina! Panigurado kung si Tita Gina ang nambarang sa akin. Hayop siya. Pamilya niya ako pero ginawa niya to sa akin. Pagbabayarin ko siya. Umuwi ng bahay si Rina habang nagpipigil ng galit. Naabutan niya sa sala ang kanyang lola at tiyahin na nag-uusap ng masinsinan, pero natigilan ng dalawa nang makita siya. Mabuti naman at nandito na ang sugarol mong apo, ma. Ang galing nga oh. Nag-aalala ka sa kanya habang siya, heto, kagagaling lang sa sugal at mukhang talo pa. Kitang-kita naman sa mukha niya ang pagkalugi. Alam ko na kung bakit ako nagkakaganito, tita. Binarang mo ako. Hayop ka! Demonyo ka! Mambabarang ka! Anong pinagsasasabi mo? Babarangin ka? Rina, kahit pamangking kita, kung gusto kitang barangin, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Sasama ba naman ang ugali mo? Hindi pwede sa'yo ang ganyang epekto lang. Huwag niyo nang ikaila. Sigurado akong kayong nambarang sa akin. Ang mga sinabi niyo na patungkol sa karma, sa bawat ginagawa ko na may sukli, ito yon, di ba? Binarang niyo ko kaya tuwang-tuwa kayo na nakikita akong naghihirap ng ganito. Tama? Rina, ano bang sinasabi mo? Hindi yan magagawa ng tiyahin mo. Isa pa kayo, Lola. Kinampihan niyo pa talaga yung anak niyong mambabarang. Hoy Rina, ngayon naman pambibintang ang ginagawa mo. Pambihira kang babae ka. Alam mo, kung bara nga ang dahilan ng pangangayayat mo, sana hindi na yan maalis sa'yo. Sobrang sama ng ugali mo at bagay lang yan sa'yo. Alisin niyo tong barang na to sa akin, Tita Gina! Wala kang mapapala sa akin, Rina. Dahil una sa lahat, hindi ako ang may kagagawan yan sa'yo. At pangalawa, mas mabuti na rin na ganyan ka para naman kahit papano mabawasan niyang sungay mo. Saka, makapagsisi ka naman sa mga kasalanan mo. Makapagbintang ka. May ebidensya ka ba? Nanggagalaiti sa galit si Rina nang talikuran siya ng kanyang Tita Gina. Yayakapin sana siya ni Lola Indang, pero lumayo siya dahil sa galit. La, pagsabihan niyo naman ho yung anak niyo. Alisin niyo na tong barang sa akin kasi nahihirapan na ako. Hindi niyo ba nakikita yung itsura ko, ha? Sobrang payat ko na, oh. Ano bang kasalanan ko sa kanya para barangin niya ako ng ganito? Dahil lang ba sa pagiging sugarol? Wow, ah. Ginagawa ko lang naman yun para sa sarili ko, ah. Para magkapera ako. Pero bakit magalit na galit siya? Di naman siya yung apektado sa buhay ko, ah. Iha, sigurado ako, hindi si Gina ang nambabarang sa'yo. Hindi naman siya marunong nun eh. Saka, barang, sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? Kung hindi siya, sino? Kayo ho? Sa bagay, imposible naman na kayo ang gagawa nito sa akin. Pero malakas ang kutob ko na si Tita Gina ang gumagawa nito sa akin. Kaya pwede po ba? Pagsabihan niyo siya. Yan na lang ho yung hiling ko sa inyo, la. Sana naman ho, matulungan niyo ko. Kasi sa totoo lang, hindi ko na ho kaya tong nararamdaman ko. Walang kasalanan ang Tita Gina mo, Rina. Siguro kung ititigil mo ang pagsusugal at mas pagtutuunan ng pansin ang sarili mo, paniguradong gagaling ka. Hindi kami ang makakatulong sa'yo, kundi ang sarili mo. La, pwede ba? Ayoko na unang mga ganyang pangaral. Pagsabihan niyo na lang si tita. Rina, saan ka na naman pupunta? Hindi muna ako uuwi rito.
Hanggat hindi inaalis ni tita ang barang sa akin, dun muna ako sa bahay ni Ella. Mas komportable ako ron. Kasi dito, pakiramdam ko kalaban ko kayo. Sa bagay, una pa lang pakiramdam ko kalaban ko na rin naman kayo eh. Mas mabuti pa ang ibang tao. Suportado ang pagiging sugarol ko. Alam kasi nila na may pera dun eh. Pero kayo, wala kayong alam kundi puro sermon. Rina, walang yumayaman sa sugal. Meron ho, at papatunayan ko yan sa inyo. Apo, kahit kailan, hindi mabuting gawain ang pagsusugal. Magkapera ka man, kapalit niyan ay pagkalugi at utang. Sinisira mo ang buhay mo. Bata ka pa, Apo. Mabuhay ka naman ang hindi lang umiikot sa sugal. Para sabihin ko sa inyo, hindi ko ho kailangan ng opinyon nyo. Kung ako sa inyo, pagsasabihan ko ho si Tita Gina na alisin ang barang sa akin. Pagkasabi nun ay pumunta si Rina sa bahay ni Ella at doon na natili ng ilang araw. Habang naroon siya, inaasikaso siya ng kaibigan. Binabayaran naman ni Rina ang kaibigan para sa pagpapatira nito sa kanya. Pero dahil sa palala ng palala ang nararamdaman niya, ay pinaalis na rin siya nito. Pumunta siya kay Jessa upang doon pansamantalang manirahan. Sinabihan siya nito na magpatingin sa albularyo. Ginawa naman yun ni Rina at tama nga sila. May bumabarang nga sa kanya at malakas ang kanyang kutob na si Gina yun. Sinubukan niyang ipagamot sa albularyo ang barang, pero 1 linggo lang ang epekto ng gamot na yon at bumalik ulit ang epekto ng pambabarang sa kanya. Ayon pa sa albularyo, malakas daw ang mambabarang at tanging ang tao lang na yon ang makakaalis nito. Lumipas ang 1 buwan. Ibang-iba na ang itsura ni Rina. Manipis na ang kanyang buhok, lalong pumayat at lubog na ang mga mata. Halos hindi na siya makilala ng mga tao dahil sa itsura niya. Hindi rin siya nagtagal sa bahay ni Jessa dahil pinaalis siya nito. Walang nagawa si Rina kundi ang bumalik sa sariling bahay. Pagdating niya ron, nakita niya agad ang tiyahin at kaagad itong sinabunutan. Hayop ka! Ikaw ang dahilan kung bakit nagkamalas-malas ang buhay ko. Kung hindi mo ako binarang, edi sana mayaman na ako ngayon. Edi sana payapa ang buhay ko, pero anong ginawa mo? Sinira mo ako! Sinira mo ang buong pagkatao ko! Bumalik na palang impact ang sugarol. Hoy, tandaan mo ha, pamangkin lang kita. Wala kang karapatan para saktan ako. Babalik ka lang ba rito para pagbintangan ulit ako at manakit? Saka, hindi ka na ba nahihiya sa sarili mo? Ganyan na nga ang itsura mo, masama pa rin ang ugali mo. Gina, tama na. Ayokong makikitang magsasabunutan kayo. Rina, Apo, kumusta ka? Mabuti at umuwi ka na. Gusto niyo hong malaman kung kamusta na ako? Pues, sasabihin ko sa inyo. Miserable na ho pala ang buhay ko ngayon. Wala na akong pera at hindi ko na magawang magsugal kasi nangihina na ako kapag ginagawa ko yon. Lahat sila pinandidirihan ako at dahil yun sa'yo, Tita Gina. Kung ano man ang nangyayari sa'yo, hindi ko na kasalanan yan. Labas na ako riyan. Total, sabi mo, peste kami sa buhay mo. Dapat, wala na tayong pakialamanan. Gina, pamangkin mo pa rin si Rina. Hindi ho, Ma. Wala akong ganyang pamangkin na sobrang sama ng ugali. Wala ho siyang kontrol sa sarili niya. Masyado na siyang hayok sa sugal. Kaya tingnan nyo, kinakarma na siya. Ganyan ba dapat ang isip ng taong gustong yumaman? Imbis na magtrabaho ng marangal magsusugal? Alam mo, Rina, nagpapasalamat pa nga ako kasi binarang ka Kasi kahit papano, napigilan kang magsugal. La, tulungan niyo naman ho ako. Wow, ngayon ko lang narinig yan sa'yo Tulong? Ma, wag niyong tulungan yan Dapat lang sa kanya yan. Alam mo kung ano pang gusto ko? Gusto ko pang lumala siya. Yung tipong bawat hawak niya sa baraha sa sugalan, mamatay-matay siya sa sakit. Para naman kahit papano, tumuwid ang buhay niya at puwersahang mapunta sa tamang landas. Gina, tama na! Ayokong nag-aaway kayong dalawa sa pamamahay ko! Rina, magpahinga ka na sa kwarto mo. Ako nang bahala sa tita mo, ha? Bakit? Sasabihan niyo ba siya na alisin ang barang sa akin? Apo, imposibleng gawin niya ng tita mo. Hindi siya mambabarang. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo yan? Kung ako sa'yo,
Tuwirin mo ang buhay mo. Iwasan mong magsugal o gumawa ng mga bagay na may kaugnayan sa sugal. Alagaan mo ang sarili mo. Sigurado akong gagaling ka kapag ginawa mo yon. Gagaling? Imposible ho yung sinasabi nyo eh. Mas gusto ko pang mamatay na lang kesa ihinto ang pagsusugal. Mas mabilis ang pera sa sugal eh. Sana naman maintindihan nyo yun ng makitid nyong utak. Kung hindi nyo ako tutulungan, pues, ako na lang ang gagawa ng paraan para mapagamot ko ang sarili ko. Magsusugal ako hanggat kaya ko. Mangungutang ako ng pera at kapag maipanalo ko ang bawat pera ko, ipagagamot ko ang sarili ko at aalis ako sa pamamahay na to. Kakalimutan kong pamilya ko kayo. Lalo ka na, tita! Tingnan na lang natin kung maililigtas ka ng sugal mo. Pumasok na sa sariling kwarto si Rina. Unti-unting tumulo ang mga luha niya dahil sa sakit ng tiyan na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, nagulat siya sa mga insekto at langaw na nagpapasukan sa loob ng kanyang kwarto. Hindi siya makahinga ng maayos at sigaw siya ng sigaw habang pilit na itinataboy ang mga insekto na dumadapo sa kanyang katawan. Hindi niya magawang igalaw ang kanyang kamay dahil sa pamamanhid. Hanggang sa puntahan siya ng kanyang lola at tiyahin. Apo, ayos ka lang ba? Pawisan ka at sumisigaw. Heto ang tubig, oh. Uminom ka muna. Ang mga kamay ko, parang namamanhid. Hindi ko humagalaw, lola. Akin na at hihilutin ko. Sabihin mo sa akin kung masakit, ha? Oh, ano? Kumusta? Masakit pa ba? Namamanhid pa ba? Salamat ho. Hindi naman ho masakit pero naninigas ho ang kamay ko, lola. May kung ano sa loob ng tiyan ko na hindi ko maintindihan at hindi rin ako makalunok ng maayos. Parang may nakabara sa lalamunan ko eh. Ang sabihin mo ay yan ang epekto ng pagsusugal mo. Tingnan mo, pinamanhid ang kamay mo para hindi mo magamit sa pagsusugal. Saka ang bara sa lalamunan mo, yan ang utang mo na pilit mo lang ipinapasa sa amin. Karma mo yan. Gina, tumigil ka na nga. Pakiusap naman. Mas matanda ka kay Rina. Tita ka niya. Dapat ikaw ang mas nakakaunawa. Hindi mo ba nakikita na nahihirapan na ang pamangkin mo? Ma, kung nirerespeto lang ako ng babaeng yan, rerespetuhin ko rin siya eh. Anong sabi niyo? Kakalimutan na lang natin ang mga ginawa niya dahil lang nakakaramdam siya ng paghihirap? Hindi pwede yun, no? Dapat alam pa rin niya kung gaano kasama ang ugali niya. Alam ko na naman. Kaya nga binarang niyo ako, di ba? Hindi niyo ako kinikilalang pamangkin. Sige lang, pagbintangan mo pa ako. Apo, huwag mo na lang pansinin ang tita mo, ha? Ayaw ka rin naman niyang mapahamak. Ayaw niya na mapunta ka sa maling landas. Gusto niya maging maayos ang buhay mo at hindi mo yun makukuha sa pagsusugal. Hindi na umimik si Rina. Kahit marami ng pangaral na sinasabi ang dalawa sa kanya, sarado pa rin ang isip niya. Malaki pa rin ang galit niya kay Gina dahil sa pambabarang nito sa kanya. Hindi na nakapagsugal ng tuluyan si Rina. Kahit ang paghawak ng baraha ay hindi na niya nagagawa dahil sumasakit at namamanhid ang kamay niya. Dahil sa sitwasyon na yon, hindi na rin siya lumalabas ng bahay at palaging nasa kwarto na lang. Isang araw, nakaramdam siya ng kaunting lakas kaya pumunta siya sa sugalan pero pagkahawak pa lamang niya sa baraha ay namanhid ang kanyang kamay at sumuka. Itim na likido ang suka na inilabas niya na may kasama pang mabahong amoy at patay na insekto. Lahat ng naroon ay naglayuan. Bago pa siya mahimatay, nakita niya ang kanyang Lola Indang at Tita Gina na papalapit sa kanya. Nang magising siya, agad niyang hinanap ang dalawa at nakita niya ang mga ito sa kusina. May pinag-uusapan sila, kaya palihim na nakinig si Rina sa mag-ina. Nakita niyo na ho, ma? Hindi siya pinansin ng mga kalaro niya. Kung hindi ho tayo pumunta sa sugalan para sunduin siya, baka patay na ang apo niyo. Pambihira siya. Kahit ganyan na nga ang sitwasyon niya sugal pa rin talaga ang nasa isip. Paniguradong nakaramdam yun ng kaunting lakas kaya pumunta sa sugalan. Wala na ho talaga siyang kontrol sa sarili, ma. Ay, sana matuto na siya. Matindi na rin ang pinagdaanan niya.
Kahit ako, naaawa na sa kanya eh. Hindi ko alam bakit hindi pa rin siya natututo. Napapaisip ako kung dahil ba yun sa akin. Napabayaan ko ba siya? Nagkulang ba ako sa mga pangaral ko sa kanya? Huwag ho kayong mag-isip ng ganyan. Wala kayong pagkukulang sa kanya. Siya ang may pagkukulang sa inyo. Saka ma, anong matindi na ang pinagdaanan? Wala pa nga yan sa mga pambabasto sa atin eh. Kaya hindi ko rin sinabi na magpaalbularyo siya. Mas gusto kong ganyan na lang siya hanggang matuto. Hindi naman kasi siya nadidisiplina sa maayos na paraan eh. Gusto niya yung mahirap tapos masakit na pagdidisiplina. Eh kahit naman ipaalbularyo siya eh, hindi naman gagaling si Rina. Anong ibig niyong sabihin, ma? Gina, ako ang bumarang kay Rina. Ho? Totoo ba, ma? Nagawa niyo yun? Si Lola? Siya yung bumarang sa akin? Ma, bumalik na naman kayo sa pambabarang? Akala ko ba magmula nang magkapamilya kayo, tinalikuran nyo na yan? Hindi nyo man lang ho sa akin pinaalam. Sa bagay, ayos din yan. Nabigyan nyo ng leksyon ng babaeng yan. Pero, ikakamatay niya ba yun? Ang lala na rin ho kasi nang nangyayari sa kanya eh. Hindi, ayoko pa rin mawalan ng apo. Ang gusto ko lang ay maturuan siya ng leksyon. Kasi, kagaya ng sinabi mo, hindi na siya nakikinig sa atin. Kahit anong sabihin natin, sarado na ang isip niya. Kaya dinaan ko na lang sa mahirap na paraan kahit labag sa puso ko. Napagbintangan pa akong ako ang bumarang sa kanya. Pero paano nga ba maaalis ang barang? Saka, barang pa ba yun? Parang isinumpa nyo na. Nakita ko ho yung mga kamay niya. Parang sinunog kasi, nangingitim na. Siya mismo ang makapagpapagaling sa sarili niya. Kapag nalaman ito ni Rina, paniguradong sasabog na naman at hahaba na naman ang sungay niya. Mas mabuting wag na lang nating sabihin sa kanya hanggat hindi siya tumitino. Hindi na kailangan kasi narinig ko na ang lahat. Hindi nakapagsalita ang mag-ina matapos marinig ang boses ni Rina. Tiningnan ni Rina ang kanyang lola. Nakita niyang wala man lang halong pagkagulat sa mga mata nito nang makita siya. La, ano to? Bakit? Ang babaw naman ho ng rason nyo na bibigyan nyo lang ako ng leksyon kaya kailangan nyo pa akong parusahan ng ganito. Apo nyo pa rin ho ako. Akala ko ba, mahal nyo ako? Ganito ho ba yung pagmamahal na sinasabi nyo, ha? Apo, makinig ka. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko na kasi kaya ang pagtrato mo sa amin. Ang ugali mo, ang pananalita mo. Masakit na sa dibdib. Matanda na ako. Mahina na ako. Mabilis na akong masaktan lalo na't kung may kaugnayan sa pamilya ko. Kaya nung hindi ko na kinaya, alam kong kailangan ko nang gumawa ng paraan. Yon ang unang pumasok sa isip ko, Rina. Kailangan kong gawin ito para matuto ka. Matuto? Hindi ho ako natuto, La. Lalo lang kitang kinamuhian dahil sa ginawa nyo. La, buhay ko to. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi kayo dapat nakikialam sa akin? Minor de edad ba ako, ha? Hindi naman, di ba? Kaya kahit anong gawin ko, desisyon ko na yun. Pero sumosobra ka na. Ang haba na ng sungay mo at kailangan ko nang putulin yon. Apo, itatak mo riyan sa utak mo. Nalola mo ako. Kailangan mo akong respetuhin. Tinitiis ko lahat ng ginagawa mo. Ang pangungutang sa pangalan ko. Ang pagsasabi ng mga masasakit na salita. Lahat ng yun, tinitiis ko. Pero may hangganan yon, Rina. At ito na yon. Ito na ang hangganan ng pasensya ko, Apo. Kailangan na kitang turuan ng leksyon. Ano ako, bata, para turuan ng leksyon? La, galit na galit ako sa inyo kasi kayo ang dahilan bakit nawalan ako ng magulang. Kaya ako gustong magkapera ng sapat at makaalis na dito kasi ayoko nang makita ang dahilan kung bakit ako ulila ngayon. Pagsusugal na lang ang paraan para makalimot ako. Para makaahon ako sa buhay ng walang kahit anong tulong galing sa inyo. Walang kwenta ang paliwanag mo, Rina. Nakakatawa ka. Nakakaawa ka.
Oo, naiintindihan ko ang galit mo sa akin. Pero sana, intindihin mo na wala akong kasalanan kung bakit namatay ang mga magulang mo. Pinalayas ko ang tatay mo dahil sinasaktan niya ang nanay mo. Sinasaktan niya ang anak ko. Pero itong nanay mo, sinundan siya. Naghahabulan sila sa kalsada. Doon sila namatay. Hindi ko kasalanan yon. At oo, aminado ako na nakonsensya ako kaya nga kita inalagaan at lahat ng pagmamahal ko ay ibinigay ko sa iyo. Tiniis ko lahat ng hindi mo pagrespeto sa akin dahil apo kita. Dahil anak ka ng anak ko. Pero apo, sobra na. Sobra na. Kaya niyo ho ako binarang? Eh di sana, pinatay mo na lang din ako! Hindi kita binarang para patayin. Binarang kita para matuto ka. Pero hindi yun ang nangyari. Lalo ko lang kayong kinamuhian. Hindi ko akalain na sarili kong lola ang magpapahirap sa akin ng ganito. Huwag ka nga magmalinis, Rina. Ginawa ni Mama ang tama. Tinuruan ka niya ng leksyon kasi kailangan mo yun. Alam mo, kung gusto mong maalis ang barang, magpakabait ka. Ituwid mo ang buhay mo. Bayaran mo lahat ng utang mo na ipinangalan mo sa aming dalawa. Tumigil ka sa pagsusugal at bawasan mo ang tabas ng dila mo. Yan ang paraan para gumaling ka. Hindi. Hindi mangyayari ang sinasabi nyo. Buhay ko ang pagsusugal. Diyan ako masaya at kahit barangin nyo ako ng paulit-ulit, hindi nyo ako mapipigilan. Handa mo kaming talikuran para sa pagsusugal. Oo! Dahil naniniwala ako na doon ako magiging masaya. At kung hindi nyo ako kayang suportahan, edi hindi. Ako ang gagawa ng paraan para maalis ang barang sa akin. At kapag nagawa ko na yon, babalikan ko kayo. Babalikan ko kayong dalawa! Rina, wala na bang natitirang pagmamahal sa puso mo para sa amin ng lola mo? Wala na bang kahit katiting na awa ang meron ka sa sarili mo? Sa totoo lang, awang-awa na ako sa'yo. Hindi dahil nababarang ka na, kundi dahil nagkaganyan ka. Hindi ko kailangan ng awa nyo, tita. Alam nyo kung anong kailangan ko? Yun ang totoong makaalis sa barang na to. Ano bang mahirap doon, ha? Kailangan mong matuto sa mahirap na paraan. Pero ayoko kong matuto. Gusto ko kung sino ako. Huwag nyo na akong baguhin ng dahil lang sa gusto nyo. Para lang naman sa ikabubuti mo ang ginawa ko. Ayoko nang malulong ka palalo sa sugal. Kahit alam kong lulong ka na. Gusto kong maging maganda ang buhay mo. Maganda? Sinisira nyo nga ang buhay ko ngayon eh. Hindi kita sinisira. Hinuhulma kita para maging maayos ka. Pwes, mali kayo. Sinisira nyo ako. Nilalayo nyo sa akin ang mga bagay na gusto ko. Rina, apo, makinig ka sa akin. Tinutulungan kita para kapag nawala ako, sigurado akong nasa mabuti kang kalagayan. Kapag nagtuloy-tuloy ang pagiging sugarol mo, apo, nakakatakot. Ayokong lalo kang malulong. Nagagawa mo na nga akong nakawan. Nagagawa mo na kaming sabihan ng tita mo ng mga masasakit na salita. At nagagawa mo rin na gamitin ang pangalan namin para sa utang. Sigurado akong magagawa mo rin yon sa iba. At hindi ako magkakamali, iha. Sigurado rin ako na kapag nangyari yun, masisira ka na ng tuluyan. Manghuhula ba kayo para malaman ang hinaharap ko, ha? Apo, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko ang gusto nyong iparating pero hindi ko gusto yun. Buhay ko to at ako dapat ang magdedesisyon kung ano ang gusto kong maging landas. Hindi ko kailangan ng kahit anong leksyon sa buhay. Hindi ko hinihingi sa inyo yun, La. Apo, nagmamalasakit lang ako. Mahal kita. Kung totoo kayong nagmamalasakit, aalisin niyo yung barang na to. Hindi ko kaya. Ikaw lang ang makakaalis niyan. Pwes, tapos na ang usapan. Ayoko na sa inyo. Ayoko sa mga taong pakialamera sa buhay ko. Naglaya si Rina ng araw na yon. Mas nanaigang galit niya sa kanyang lola at sa tiyahin. Naniniwala siya na wala siyang dapat ihingi ng tawad sa kanila. Nakitira si Rina kay Jake, isa sa kanyang manliligaw. Pero hindi rin siya tumagal dahil sa sitwasyon niya.
Hindi siya nakayanang alagaan ni Jake. Pinalaya siya nito kaya nagpalaboy-laboy siya sa kalsada. Galit na galit siya sa lola niya at sinisisi niya ito dahil sa nangyari sa kanya. Tuluyang nasira ang buhay niya. Walang matirhan, walang pera at walang pagkain. Lahat ng mga pangaral sa kanya ng tiyahin at lola niya ay bumalik sa kanyang alaala. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng galit sa sarili at natutunan niya ang pagsisisi. Isang hapon, habang tulala siyang naglalakad sa gilid ng kalsada, ay nakita niya si Gina. Tita Gina! Tita Gina! Rina? Anong nangyari sa'yo? Teka, anong kailangan mo? Manunumbat ka na naman? Saka, Tita Gina? Wow, mabuti naman nakilala mo pa ako bilang tiyahin mo. Tita, nagsisisi na ho ako. Sising-sisi na ho ako. Ayoko na ng ganito. Nagmamakaawa na ako, tita. Sabihan niyo naman po si Lola na itigil na tong pagpaparusa sa akin. Magpapakabait na ho ako. Magtitinong na po ako. Lahat, gagawin ko. Basta alisin niyo lang tong barang na to sa akin. Hindi ko na po kaya. Akala ko ba ayaw mong pinakikialaman ka? Akala ko ba kaya mo ang sarili mo? Anong nangyari, Rina? Kinain mo na ba ang sarili mong salita? Nagsisisi na po talaga ako. Nalulung ako sa sugal kaya hindi ko man lang naisip na unti-unti ko nang masisira ang buhay ko. Dahil sa pangarap kong magkapera ng malaki, nakalimutan kong may pamilya ako na tunay na nagmamalasakit sa akin. Hindi yung mga baraha, pusta, o ang mga tao sa sugalan ng tunay na mahalaga, kundi kayo. Kayo ng lola ko. Rina, alam mo, ang totoo niyan, masakit sa akin nung nalaman ko na binarang ka ni Mama. Pero sa kabilang banda, natuwa ako kasi alam kong yun ang magiging paraan para magbago ka. Sa bawat salitang binitiwan mo noon, masakit yun para sa amin ng lola mo. Oo, minumura kita, nasasaktan kita. Yun ay dahil kasalanan mo. Lahat ng ginagawa mo, masakit sa amin yun. Patawarin niyo po ako. Please. Patawarin niyo po ako, tita. Hindi ko na po kaya. Handa po akong magbago. Hindi na po ako babalik sa dati. Patawarin niyo lang po ako ni Lola. Tulungan niyo po ako para niyo ng awa. Alam mo ba kung kanino ka dapat mas humingi ng tawad? Sa lola mo. Gusto ko po siyang makita. Ngumiti si Gina kay Rina na parabang bigla na lang nawala ang galit nito sa pamangkin. Dahil sa nakakaawang kalagayan ni Rina, ang galit ni Gina ay napalitan ng awa at pagpapatawad para sa pamangkin. Inalalayan niya ito hanggang sa makauwi sila sa bahay. Pagkapasok pa lang nila sa bahay ay sumalubong agad sa kanila si Lola Indang. Apo! Ang apo ko! Lola? Lola, patawarin niyo po ako. Anong sinabi mo, Apo? Tama ba ang narinig ko? Patawarin niyo po ako sa lahat ng sinabi kong masasama noon, Lola. Patawarin niyo rin po ako kasi nawalan ako ng respeto sa inyo at sinisi ko kayo sa pagiging ulila ko. Patawarin niyo po ako dahil hindi ko man lang na-appreciate ang mga bagay na ginagawa niyo kahit tama kayo palagi at mali ako. Alam ko na kung nagkamali ako, Lola. Patawarin niyo na po ako. Galit ka pa ba sa akin? Hindi na po ako galit sa inyo, La. Kung nagalit man ako noon, yun ay dahil hindi ko pa naisip na tama po kayo sa lahat ng bagay. Pero ngayon, hiyang-hiya po ako, Lola. Nagpakalulong ako sa sugal tapos hindi ko man lang kayo inisip. Apo, halika rito. Yakapin mo ang lola. Ay, ang kawawa kong apo. Pasensya na ho, Lola. Napakawalang kwenta kong apo. Wala akong kwenta at puro lang problema ang binibigay ko sa inyo. Pati kay Tita Gina. Pasensya na po kasi hindi ako nakinig. Pasensya na kasi hinayaan ko ang sarili ko na malulong sa isang bisyo. At talikuran kayo na siyang pamilya ko. Naiintindihan ko na po ngayon, Lola. Naiintindihan ko na po lahat ng sinabi niyo noon pa. Lahat ng ginagawa niyo ay para rin sa ikabubuti ko. Para maging maayos ang buhay ko kasi nung tumalikod ako sa inyo, doon ko naisip na magulo na talaga ang buhay ko at kung wala kayo, hindi ko na alam kung anong magiging hakbang ko para ayusin ang buhay ko ngayon. Apo,
Huwag ka nang umiyak. Nasasaktan ang lola kapag umiiyak ka. Patawarin niyo ho ako, Lola. Magbabago na po ako. Hindi na po ako magsusugal. Ang mga utang na ipinangalan ko sa inyo ni Tita Gina, pati na rin po ang mga ninakaw ko, ako po ang magbabayad ng lahat ng yon. Magsusumika po ako. Magtatrabaho po ako sa marangal na paraan para makabawi ako sa inyo. Masaya ako kasi natuto ka na, Apo. Masaya ako kasi nagbago ka na. Pinapatawad niyo na po ba ako, Lola? Matagal na kitang pinatawad, Apo. At kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayon dahil nandito ka na. Pero kung itatanong mo ang tungkol sa barang, pasensya ka na, Apo, ha? Hindi ako ang makakaalis niyan. Hindi rin ang tita mo, kundi ikaw mismo. Patunayan mo sa sarili mo na magbabago ka na at hindi mo namamalayan na bumabalik ka na sa dating ikaw. Gagaling ka na dahil ang barang ay kumakapit lang kapag nagsusugal ka. Pangako po, Lola. Gagawin ko po ang lahat para makabawi sa inyo ni Tita. Ngumiti si Rina. Isang totoong ngiti. Gumaan ang pakiramdam niya dahil nakabalik na siya sa kanyang pamilya. Niyakap niya ang kanyang lola at ang kanyang tita Gina. Inaasar pa siya ng kanyang tiyahin pero hindi na siya naiinis. Natutuwa na siya dahil gumaan ang pakiramdam niya at nakabalik na siya sa tunay na kayamanan. At yun ay ang kanyang pamilya. Magmula nung araw na yon, sinikap ni Rina na tuluyan ang magbagong buhay. Ang una niyang ginawa ay magpalakas ng katawan. Tumulong sa gawaing bahay. Maghanap ng maayos na trabaho. Nagtrabaho siya bilang isang waitress sa isang restaurant. Mahirap pero kinaya niya ang lahat para sa pamilya. Hindi na siya nagpadala sa bawat pagyaya sa kanya ng mga kalaro sa sugalan. Dumating ang araw na tuluyan ang nabayaran ni Rina ang kanyang mga utang. Tuluyan ang nawala ang barang nang hindi niya namamalayan. Isang araw, galing siya sa kanyang trabaho. Nagulat siya dahil umuwi siyang madilim ang bahay. Nang buksan niya ang ilaw, nagulat siya sa dami ng taong naroon. Mga taong inutangan niya, mga kaibigan, mga katrabaho at kapitbahay. Lahat sila ay inimbita ng kanyang lola at tiyahin dahil yon ay kanyang kaarawan. Happy birthday sa pinakapaborito kong apo! Happy birthday sa pinakapaborito kong pamangkin! Kayo naman, ako lang naman ho ang nag-iisa niyong pamangkin at apo eh. Nagustuhan mo ba ang sorpresa namin? Siyempre ho, Lola, pero hindi ko inaasahan to ah. Abala ako sa trabaho eh. Oo, sa sobrang subsob mo sa trabaho, nakalimutan mo na pati ang sarili mong kaarawan. Masaya ako para sa'yo, Apo. Ibang-iba ka na sa dati. Alam mo, kapag nagbabalik tanaw ako sa nakaraan, tapos tinitingnan kita, natatawa ako. Ang laki na kasi ng ipinagbago mo eh. Siyempre naman, Hola. Ayoko na hong sirain ang buhay ko. Gusto ko nang magkaroon ng magandang buhay. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa magiging pamilya ko. At yung sugal, ayoko na nun. Magmula nung nagtrabaho ako, naisip ko ho na hindi talaga ako makakaipon sa sugal kasi kadalasan dun, talo. Oo na, kumbinsido na kami na nagbago ka na nga. Sige na, magsikain na tayo. Gutom na kami sa kahihintay sa'yo eh. Hala, nag-OT pa ho kasi ako. Tara na ho, kain na tayo. Salamat ho pala at kinuntsaba nyo pa silang lahat para sorpresahin ako. Nagtawanan na lamang sila at nagsalo-salo sa inihandang pagkain. Tuluyan ang nagbagong buhay si Rina. Nakakatulong na siya sa gawaing bahay. Masaya siya sa naging pagbabago niya. Napag-isip-isip niya rin na magandang desisyon din ang ginawa ng lola niya sa kanya. Dahil kung hindi siya nito binarang ay baka magpahanggang ngayon ay nagpapakalulong pa rin siya sa sugal. Dahil sa barang ay inilagay siya ulit ng kanyang lola sa tamang daan kung saan malaya siya at siguradong may magandang kinabukasang naghihintay sa kanya. Sa kabilang banda,
Masaya si Lola Indang sa naging resulta ng ginawa niya. Naaalala pa niya kung paano siya nag-alinlangan na gawin ang barang. Yun kasi ang pinakaayaw niyang gawin bilang leksyon, pero napilitan na siya. Sa kabutihang palad, naging maayos ang resulta. Sa kasalukuyan, may sarili ng pamilya si Rina at kasama pa rin niya sa iisang bahay ang kanyang tiyahin dahil hindi na ito nag-asawa. Mula noon pa man ay wala na sa bokabularyo ni Gina na bumuo ng sariling pamilya. Masaya siya na habang tumatanda ang kanyang ina ay inaalagaan nito. Tinupad niya yon hanggang sa lisanin ni Lola Indang ang mundo. Hindi naman talaga naiiwasan ang bisyo sa isang tao. May mga taong naninigarilyo, umiinom ng alak at nagsusugal. Pero lahat ng bisyo ay dapat hindi ginagawang panghabang buhay. Dapat may limitasyon ito dahil meron itong masamang epekto sa tao. Sa totoo lang, ang pagsusugal ay hindi dapat ginagawang trabaho. Hindi ito isang trabaho na bibigyan ka ng panghabang buhay na pera. May kaakibat itong kapalit, katulad na lamang ng pagkakautang, kawalan ng kontrol sa sarili, kung paano mag-isip ng tama at pagkasira ng sarili at pamilya. Dapat nating tandaan na ang sugal ay ginawa upang maging libangan lamang. Huwag itong gawing hanap buhay. Laging tandaan na lahat ng sobra ay masama. Wala itong magandang patutunguhan. Sa bawat oras na inuubo sa sugalan, malaki ang mawawala sa iyo, ang mga biyaya na bigay ng may kapal. Isa na ron ang isang pamilyang sandalan mo sa bawat araw ng buhay. Kaya palagi mong piliin kung ano ang pinakamahalaga sa buhay mo na dapat mong pakaingatan. Dahil kapag nawala ito, hindi mo na magagawa pang ibalik ang oras para itama ang lahat ng pagkakamali. Kayo ba mga apo? Nakakilala na ba kayo ng taong sugarol o ng taong walang kontrol sa sarili pagdating sa sugal? Yung taong kahit anong pigil ang gawin sa kanila ay ayaw talagang makinig. Ano ang naging hakbang mo para mapagbago sila? Ano ang opinyon mo sa mga taong sugarol? Maaari mong ikomento ang inyong sariling karanasan para mabasa rin namin. Naway nakapulot kayo ng aral sa kwentong ibinahagi ko ngayong araw. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga mahal ko.